Nanalo kagabi itong San Miguel Beer kontra dito sa Terra Firma sa pagunguna ni Benny Boatwright na naka 51 points. Marami din nakapansin na ang ganda ng contribution ng iba't ibang players ng SMB at nakabalik na sa aksyon itong si Jeron Teng. Iyon nga lang na-injure si Rodney Brondial. Sa ngayon, marami din na nakapunan na itong si Jeron Teng ay halos walang minuto na nakuha doon sa San Miguel kahit natambakan nila Terra Firma. Halos 6 minutes lang ito naglaro. Marami nga nagsabi na ito si Jeron Teng nung naglalaro siya sa Alaska at sa Converge noon ay halos 25 to 30 minutes per game. Pero dito sa SMB ay naging bangko siya. Marami ang nagsabi na kaya nangyari yan kasi hindi siguro inaasahan ng San Miguel Beer na makukuha nila si Don Trollano. Kasi yung spot ni Don Trollano, yung ino-occupy niya ngayon, ay dati kay Jeron Teng yan dapat. Pero dahil nga nakuha nila si Trollano at maganda naman ang nilalaro ni Trollano, siyempre, siya ang gagamitin ni George Gallant, lalo na at kagagaling lamang sa injury ni Jeron Teng. Nakita naman natin yung rotation ngayon ng San Miguel. Starter na si Trollano. Ang kapalit niya ay si Marshall Lassiter. Samantala naman dito sa shooting guard si CJ Perez at itong si Jericho Cruz. Kaya sa ngayon, masasabi natin na kumbaga sa English odd man out talaga itong si Jeron Teng. Pangara siyang pangatlo ngayon dito sa mga wingmen at guards ng SMB. Kaya talagang magkukulang siya ng minuto dyan. Siguro naman inasahan na ni Jeron Teng na mangyayari yan. Pero ang problema kasi, magkaroon nga ng additional wingmen ang San Miguel Beer at yan ang dahilan kung bakit siya nabawasan ng minuto. Plus syempre kagagaling lamang niya sa injury at yan ang dahilan kung bakit hindi siya kagad mamadaliin ng management na gamitin. Ang question ngayon ay kung gaano katagal na ganitong sitwasyon na si Jeron Teng ay mababangko. Naglaro kagabi ito si Tony Bishop pero inamin ni Coach Tim ko na ito ay merong knee injury. At of course, alam naman natin na sinabi rin ni Coach Tim na wala naman daw na baling ligaments pero namamaga ito. Siyempre, sinabi ni Bishop na okay naman siya pero ang Barangay Ginebra ay sabihin na natin na naninigurado. Kaya ngayon tinitignan nila yung posibilidad na baka makuha itong si Dwight Howard na pampalit kung sakasakali dito kay Tony Bishop. Sa totoo lang, masama yung timing nitong knee injury ni Bishop dahil ngayon para magsisimula yung playoffs. Kapag lumala yung knee injury ni Bishop, syempre magkakaproblema Ginebra kaya tinitignan nila kung pwede nga si Howard. Sinabi kasi ni Dwight Howard na siya raw ay pasok dito sa height limit ng PBA Commissioner's Cup. So, titignan natin kung pwede. Of course, merong obligation ngayon si Howard doon sa Dubai Tournament at doon siya maglalaro. Pero in the future, titignan ng Ginebra kung pwede nilang makuha ang serbisyo ng dating center ng Orlando Magic at Los Angeles Lakers. Pero sa ngayon, mukhang si Tony Bishop muna gagamitin nila at gagawan daw ng paraan para mawala yung swelling doon sa kanyang tuhod. Siyempre, alam naman natin pag playoff, sunod-sunod yung mga laro. Kaya yan ngayon ang tinitignan ng Barangay Ginebra. And of course, si Tony Bishop, ang ganda ng nilaro kagabi. Pero syempre pagdating ng playoffs, iba na yan, mas physical yan. At magiging mas physically demanding doon sa tuhod niya dahil mas marami siyang kailangan gawin. Mabuti na lamang naging balanse ang scoring ng Barangay Ginebra at yan ang dahilan kung ba't sila nanaig dito sa Northport Batangier. Samantala naman ngayon, ito si Tony Bishop nagpapahinga at regularly chine-check up ng kanilang mga team physicians at doktor para masiguro na yung kanyang tuhod ay okay naman at pwede siya na maglaro ng dire-diretso pagdating ng playoffs. Habang itong tatlong SMC teams, ang Magnolia, ang Ginebra at ang SMB ay nandito na at nag-aagawan na lamang ng posisyon o pumuposisyon dito sa twice to beat. Itong TNT ay pinipilit pa rin na makapasok man lang dito sa playoffs. At ang isa pa sa makakalaban nila ay itong NLEX Road Warriors na naghihingalo na rin. Kaya sa ngayon, masasabi natin talaga na itong MVP group ay baka magkaroon ng balasa dito sa kanilang lineup. Unang-una nakita natin, of course alam natin ang struggle nitong TNT ay dahil dito sa injuries nila at yun nga contract situation kay Mikey Williams. Kaya asahan natin, ang problema lang kasi medyo yung injuries nung TNT medyo malala. Itong kay Eram, at tagal niyang mawawala dyan. At ito namang kay RR Pugoy, wala rin kasiguraduhan yung long term na situation niya. Si Jason Castro hindi na bata.
Samantalang kay Mikey Williams, hindi pa malaman kung anong mangyayari dyan. Kaya asahan natin na magkakaroon ng pagbabago kahit makabalik yung mga nabanggit na players. Samantala naman dito sa NLEX Road Warriors, ever since nung pinalitan nila itong si Thomas Robinson, nagkaroon na ng sunod-sunod na talo ang nabanggit na koponan. Nandiyan na si Robert Bolick, pero siyempre kinakailangan pa niyang mag-adjust dito sa bago niyang role at maraming umaasa na itong si Bolick ay isa doon sa mga players na masasama sa trade na mangyayari involving itong MVP groups and of course yung Blackwater na kadalasan ginagamit nilang conduit kapag sila ay gagawa ng trade. Samantala naman ngayon, itong Meralco Bulls mukhang hindi mo nagagalawin yung lineup dahil maganda naman yung performance nila. Actually nga, swerte rin itong Meralco, nakatatlong import na sila dito sa conference pero lahat ng nakukuha nila ay mahuhusay. Kaya sa ngayon, itong huli nilang import ay nabigyan pa sila ng panalo kontra dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya okay naman sila ngayon. Eto na at magsisimula na ang playoffs ngayon. Meron pang mga natitirang laro dito sa eliminations pero ang Magnolia ay sigurado na sa pwesto nila bilang numero 1. At ang tanong na lamang ay kung ano ang mangyayari ngayon pagdating dito sa pwestuhan at kung sino ang kanilang makakaharap. Kung sino man ang makaharap nitong Magnolia ay meron silang twice to beat advantage. At iyan ang pinaka-importante sa lahat. So tignan muna natin kung ano ngayon ang mangyayari dito sa Magnolia. At syempre dito natin makikita talaga at masusubukan kung gaano sila kahusay. Dahil syempre alam naman nating lahat na hindi na bago na malakas ang Magnolia dito sa eliminations. Pero nagkakatalo talaga pagdating dito sa quarterfinals at semifinals. Sa ngayon walang dahilan ng Magnolia para sila pa ay ma-eliminate ng maaga. Lahat ng players nila ay healthy ngayon, ang lakas ng import nila at nandyan na meron silang mga additional big men katulad ni Apu Tratter, si David Morel at si Calvin Abueva nagbalik na. Kumbaga naibigay na lahat dito sa Magnolia kaya kinakailangan na talaga nilang manalo ng kampyonato. Hindi na sapat na sila ay makapasok sa finals, kulang pa yun ngayon. Ito ay sinabi mismo ni Governor Pardo. Hindi sapat na makapasok ang Magnolia sa finals, kinakailangan na sila ay mag-champion. So tignan natin ngayon kung ano ang mangyayari dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na itong Magnolia nga ay mag-champion, aba syempre, malaking bagay yan. Hindi lang sa SMC, kung hindi, particular na dito sa Hotshots. Dahil nga marami nagsasabi na pag-iiwanan na sila ditong San Miguel at Barangay Ginebra. Pero kung hindi mag-champion itong Magnolia, asahan natin na magkakaroon ng maraming pagbabago dito sa lineup nila para ito ay lalong maging competitive at makasabay na sa Beermen at sa Gene Kings. Shoutout kay Jonald Malyari, Romeo Conchada, Michael D, Carlito Bolima, Joseph Pineda, JJ Sibung, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Luis Alon, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, kay John Cantos, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Kagawad Katsakino Dukusin, Donel Santiago, Rico Olarte, kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Jason Mendoza, pinabati din natin si RG Bueno at Dalina Family, si Enju, si Ronald Barbosidad, si Dexter Tomer, Jonel Alagon at Celino Valles Family, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.